Ang sangkatauhan ay laging tumitingin sa buwan bilang unang baitang sa paggalugad ng kalawakan. Ito ang pinakamalapit sa lahat ng celestial na katawan, kaya't ito ang itinuring na natural na layunin para sa mga unang malalaking hakbang. Maaaring marating ang buwan sa loob lamang ng ilang araw, at ang komunikasyon sa daigdig ay naantala lamang ng ilang segundo. Walang hangin dito, walang lagay ng panahon, at halos walang pagbabago sa loob ng bilyon-bilyong taon. Ito ang siyang dahilan kung bakit ito ay isang mainam na plataporma para sa mga eksperimento, upang maunawaan kung makakaya ng tao na mamuhay malayo sa kanyang planeta. Pagsapit ng huling bahagi ng dekada 2060, unang nakatapak ang tao sa buwan. Sa loob ng ilang taon, 12 astronaut ang lumipad doon. Nanatili sila sa ibabaw sa loob lamang ng ilang araw, nangolekta ng mga bato, naglagay ng mga instrumento, at pinag-aralan ang lupa. Ang mga misyong ito ang nagpatunay na kaya ng tao na magtrabaho kahit walang hangin at sa malalaking pagbabago ng temperatura. Ngunit pagkatapos ng taong 1972, huminto ang mga paglipad, at sa loob ng ilang dekada, tanging mga automatikong aparato na lamang ang nagtatrabaho sa buwan. Sa ngayon, ang pagbalik sa buwan ay hindi na lamang para sa simbolismo kundi para sa praktikal na gamit. Dito maaaring kumuha ng yelo mula sa mga bunganga at gawin itong tubig at oxygen. Dito masusubukan kung paano gumagana ang mga bagong pinagmumulan ng enerhiya at mga sistema ng pag-recycle ng hangin. Ito ang magbibigay daan sa pagtatayo ng pangmatagalang base at sa paghahanda para sa mas malalayong paglalakbay patungong Mars. Ang anumang pagkakamali sa buwan ay hindi gaanong mapanganib at magastos kaysa sa mas malalayong misyon, kaya naman ito ay tinatawag na lugar ng pagsasanayan ng sangkatauhan. Maraming bansa ay lumalahok na sa paggalugad ng buwan. Naghahanda ang Amerika ng bagong flight na may sakay. China ay nagpapadala ng spacecraft at planong maghatid ng tao. India at Japan, gumagawa ng mga robot na lumalapag at nagsasaliksik. Europa ay lumilikha ng mga aparato at module para sa istasyon. Pribadong kumpanya ay nakikilahok din, nangangako ng mas murang rocket at kapsula. Bumubuo ito ng network ng proyekto, bawat isa ay may sariling layunin. Pinaniniwalaan ng mga siyentipiko na pinakamainam na magtayo ng mga base sa timog na polo. May yelo sa madilim na craters doon na maaaring kunin, at sa mga mataas na lugar sa tabi ay halos palaging nasisinagan ng araw. Nagbibigay ito ng tubig at enerhiya. Maingat na pinipili ang lugar, dapat napatag ang ibabaw, walang malalaking bato, at abot ng direktang koneksyon sa Earth. Mahalaga rin na may iba't ibang uri ng bato sa malapit dahil iniingatan ng buwan ang kasaysayan ng buong solar system. Ang mga base sa buwan sa hinaharap ay planong buuin mula sa mga module. Dadalhin ang mga ito ng mga rocket at ikakabit sa isa't isa gamit ang mga lagusan. Upang protektahan mula sa radyasyon, tatabyunan ng mga module ng lupa mula sa buwan. Pinag-aaralan din ang opsyon na i-print ang mga bloke direkta mula sa regolith. Mahalaga ang mga airlock kung saan maaaring itago at linisin ang mga spacesuit upang hindi makapasok ang alikabok sa loob. Pinag-iisipan ng lahat upang ang base ay maaaring palawakin ng hakbang-hakbang nang hindi nagsisimulang muli. Dinadala sa buwan ang kargamento gamit ang malalaking rocket. Mula orbit, inililipat sa landing craft na bababa sa ibabaw. Pinakadelikadong yugto ito, ang jet ng makina ay nagpapalipad ng alikabok at nakakasira sa gamit. Maagay pinipili ang matitibay, patag na lugar para sa paglapag, limitado ang bigat ng kargamento. Bawat labis na tonelada ay nangangailangan ng maraming panggatong. Komplikado at bihira pa ang mga biyaheng ito, ngunit unti-unting bababa ang presyo. Sa buwan, walang hangin at walang pananggalang sa radiation. Araw, lampas 100 degrees Celsius ang init, gabi, bumababa sa minus 170 degrees Celsius ang lamig. Halos 2 linggo ang bawat siklo. Ang lupa ay binubuo ng maliliit, matutulis na butil na bumabara sa kagamitan at sumisira sa joints ng kasuotan. Kaya, kailangan ng spacesuit na nagpapanatili ng presyon, nagpapalamig sa katawan, at nagbibigay ng oxygen. Kung wala ito, mamamatay ang tao sa loob ng ilang segundo. Ang yelo sa madidilim na bunganga ang magiging pangunahing pinagkukunan ng tubig sa buwan. Ito ay kukuhanin at tutunawin. Ang hangin ay gagawin mula sa tubig sa pamamagitan ng paghihiwalay nito sa oxygen at hydrogen. Ang oxygen ay kailangan para sa paghinga at ang hydrogen naman para sa panggatong. Bukod pa rito, ang hangin at tubig ay i-recycle sa loob ng base, ang hininga, pawis, at singaw ay ibabalik sa sistema. Magkakaroon pa rin ng pagkawala, kaya kailangan ng mga reserba, kung hindi, ang anumang tagas ay magiging nakamamatay na banta.
Enerhiya ang batayan ng kaligtasan. Sa mga gulod malapit sa mga polo, halos laging sumisikat ang araw, kaya doon sila nagtatayo ng mga panel. Ngunit natatakpan ng mga ito ng alikabok na nagpapababa sa kanilang bisa. Para sa madidilim na bunganga at mahahabang gabi, pinaplano ang mga compact na nuclear na installation. Iimbakin ng enerhiya sa mga baterya at mga imbakan ng init. Dapat lahat ay doblehin. Kung mag-offline ng sistema, mabilis na lalamig ng gusto o mag-iinit ng sobra ang base. Mas mahalaga rito ang pagiging maaasahan kaysa sa lakas. Sa ngayon, maliliit na rover lamang ang nakapaglakbay sa buwan na kinokontrol mula sa Earth. Sila'y nagsaliksik sa ibabaw nito, ngunit wala namang kalsada doon. Sa hinaharap, nais nilang lumikha ng iba't ibang uri ng sasakyan, magagaan na plataporma para sa trabaho malapit sa base, at selyadong kabina para sa malalayong biyahe kung saan maaaring huminga ng walang spacesuit. Kailangang gawing matibay ang mga gulong upang kayanin ang matutulis na lupa. Pinag-uusapan din ang mga kagamitan na maaaring lumundag o lumipad sa ibabaw ng mga crater. Ngayon, aktibong nagtatrabaho ang mga robot sa buwan. Lumalapag sila sa ibabaw, pinag-aaralan ng lupa, at nagpapadala ng mga larawan. Ang ilang kagamitan ay nakapaglakbay na ng ilang kilometro at nakapagbalik pa nga ng mga sample sa daigdig. Sa malayong panig ng buwan, kung saan walang komunikasyon, ginagamit ang mga relay. Sa hinaharap, ang mga robot ang magiging unang mga tagapagtayo, makakapaghanda sila ng mga lugar, maglalagay ng mga antena, at susuriin ang paligid. Kung mas mahusay ang mga makinang ito, mas magiging madali ang trabaho para sa mga tao. Sa loob ng base, ang mga tao ay mamumuhay sa normal na presyon at temperatura. Ang ilaw ay gagawing artipisyal para mapanatili ang nakasanayang ritmo ng pagtulog at paggising. Lilinisin ang hangin gamit ang mga filter at pagreresiklo, at ang pagkain ay bahagyang itatanim sa hydroponics. Ito ay mga salad, gulay, at simpleng gulay. Ang iba naman ay kailangang ihatid. Medyo masikip ang espasyo, tulad sa isang submarino, ngunit ang lahat ay idinisenyo upang ang bawat isa ay makapagtrabaho at makapagpahinga ng ligtas. Sa paggalugad ng buwan, hindi lang gobyerno ang nakikisali, kundi pati na rin ang mga negosyo. Ang mga pribadong kumpanya ay naglulunsad na ng mga rocket at naghahatid ng kargamento ng mas mura kaysa dati. Sa hinaharap, sila ang makapagdadala ng kagamitan, makapagtatayo ng solar farms, at makapagbibigay pa ng komunikasyon. Ang kompetisyon ay nagpapababa ng presyo at nagpapabilis ng progreso. Ang mga gobyerno ay nakatuon sa agham at seguridad, habang ang mga kumpanya naman ang bahala sa logistic at serbisyo. Ang ganitong pagtutulungan ay lalong nagpapatutuo sa paggalugad ng buwan. Bagamat ipinagbabawal ng mga tratado ang paglalagay ng armas sa buwan, nananatili pa rin ang interes militar. Ang mga teknolohiya para sa komunikasyon, nabigasyon, at pagmamanman na kailangan sa agham ay madali ring magagamit para sa militar. Ang buwan ay maaaring maging isang maginhawang lokasyon para sa radar at pagsubaybay sa kalawakan. Kaya naman, labis ang pagsisikap ng mga bansa na makapagpatatag ng presensya rito. Upang maiwasan ang mga salungatan, lumilikha sila ng mga pangkalahatang patakaran at naglalabas ng datos tungkol sa mga lugar ng operasyon. Pag-uusapan ng pagmimina sa buwan ay madalas tumutukoy sa paggamit ng mga lokal na yaman. Mula sa lupa, gagawa ng bloke sa konstruksyon, ang yelo ay magiging tubig at oxygen na magagamit din bilang panggatong. Binabanggit din minsan ang helium-free mula sa lupa, ngunit hindi pa ito nagagamit sa enerhiya. Ang pangunahing layunin sa mga dekada ay matutong gamitin ang mga bagay doon mismo para hindi na magdala mula sa Earth. Ang kolonisasyon ng buwan ay hindi nangangahulugang mga lungsod at milyon-milyong naninirahan, kundi ang patuloy na presensya ng maliliit na pangkat. Sa simula, may ikling misyon ang mangyayari, susundan ng mga panapanahong ekspedisyon, at pagkatapos ay sasalitan ng mga tripulante, katulad sa isang orbital na istasyon. Ang pangunahing kondisyon ay dapat gumana ang base ng walang patuloy na tulong mula sa daigdig, mang-alap ng tubig, ay proseso ang hangin, at kumpunihin ang kagamitan. Kung magtatagumpay ito, ang buwan ay magiging tunay na ikalawang tahanan para sa mga tao. Ang buhay sa buwan ay hindi lang pisikal, kundi psikolohikal ding pagsubok. Sa kabila ng dingding ng module, kawalan at patay na ibabaw ang bumungad. Laging itim ang langit at nakabitin ang daigdig bilang isang hindi gumagalaw na tuldok. Ang paghihiwalay, masikip na espasyo, at pagiging monotonous ay madaling magdulot ng pagod at stress.
Kaya kailangan ng mga tripulante ang ischedule, komunikasyon sa mga mahal sa buhay, ehersisyo, at lugar para magpahinga. Lahat ng ito ay kasing halaga ng tubig at oxygen, kung hindi, madaling manghina ang mga tao. Ang mababang grabidad ay nagdudulot ng paghina ng mga buto at kalamnan, kaya kinakailangan ng araw-araw na pag-eehersisyo sa buwan. Mas mataas ang antas ng radyasyon kaysa sa lupa, kaya ang mga module ay tatabyunan ng lupa, at para sa mga pagsabog mula sa araw, magtatayo ng mga espesyal na silungan. Ang serbisyong medikal sa buwan ay magiging lubos na autonomo, mga analyzer, ultrasound, at kagamitan sa paunang lunas. Kailangang maging handa ang mga tao sa anumang sitwasyon, sapagkat ang paglikas pabalik sa daigdig ay tatagal hindi lang ng ilang oras, kundi ng ilang araw. Sa ngayon, imposible pa ang pagkakaroon ng anak sa buwan. Hindi alam ng mga siyentipiko kung paano makakaapekto ang mababang grabidad at radyasyon sa pagbubuntis at paglaki ng bata. Wala pang isinasagawang eksperimento sa tao, at ang mga eksperimento sa hayop ay nagpakita ng panganib sa buto at organo. Wala pa ring teknolohiya o medisina para maging ligtas ito. Kaya sa darating na mga dekada, ang usapan tungkol sa mga anak sa buwan ay nananatili lamang isang hipotesis at isang gawain ng malayong hinaharap. Ang mga robot ang magiging pangunahing katulong sa buwan. Dahil halos isang segundo ang signal mula Earth, kailangan nilang gumana ng lubos na autonomo. Sila ang mangungulekta ng datos, maglilipat ng kargamento, magtatayo ng istruktura, at magkukumpuni ng kagamitan. Tutulong ang AI sa pamamahagi ng enerhiya, pagsubaybay sa sistema, at pagbibigay babala sa sira. Kung mas maraming routine ang gawain ang gampanan ng mga robot, mas magiging ligtas at madali ang buhay para sa mga tripulante. Ang pinakamahalagang lugar sa buwan ay ang mga rehiyong may yelo at permanenteng liwanag. Ito ang pinupuntirya ng iba't ibang bansa. Upang maiwasan ang banggaan, kailangan pagkasunduan ng mga lugar ng paglapag at panatilihin ang distansya sa pagitan ng mga base. Kahit isang hindi maingat na paglapag ay maaaring magpalipad ng alikabok at makasira sa kalapit na kagamitan. Pinag-uusapan na ang mga patakaran ng pag-uugali sa buwan, ngunit wala pa ring buong kasunduan, at nananatiling mataas ang panganib ng mga hidwaan. Ayon sa mga pandaigdigang kasunduan, hindi maaaring mapunta ang buwan sa isang bansa, ngunit hindi pinagbabawal ang pagkuha ng mga yaman dito, at ito ang mismong nagdudulot ng mga pagtatalo. Mayroong naniniwala na ang mga kumpanya ay may karapatang magmay-ari ng kanilang nakukuha, habang ang iba naman ay humihingi ng mahigpit na kontrol, at dahil wala pang pangkalahatang patakaran sa ngayon, lumilikha ito ng legal na puwang. Upang maiwasan ang kaguluhan, kailangan ng mga pangkalahatang batas at rehistro ng lahat ng aktibidad sa buwan, sapagkat kung hindi ay magsisimula ang mga pagtatalo at kawalan ng tiwala. Magiging paghahanda ang buwan para sa mas malalayong paglipad. Dito masasanay ang lahat, ang pagkuha ng mga yaman, proteksyon laban sa radiation, pagtatayo ng mga base, at pagtatrabaho ng nag-iisa. Maaari ring lagyan dito ang mga rocket ng oxygen at tubig na nakolekta mismo sa lugar. Ang paglipad patungong Mars ay aabuti ng buwan, habang ang buwan ay ilang araw lang ang layo. Kaya bawat teknolohiyang masusubok sa buwan ay maglalapit sa sandaling ang tao ay makapaglakbay pa, patungo sa pulang planeta. Kung naging interesante ito para sa iyo, mag-subscribe sa channel na 2010 Minuto. Sa amin, lahat ay maikli at direkta. Column.